Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Lumang Tipan, sa Aklat ni Job, Kabanata 2, talata 8 hanggang 10. Ang sabi po dito, naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. So itong kay Job na ito, habang may pinakikinggan ako sa may YouTube na isang marites, no? Ano siya, pragmatist, no? Kaya yun sa kanya is pragmarites. So nabanggit nga ito, no, yung about kay Job, at which is talagang kasi yung niya is about yung dangal, no, yung dignity, yung integridad mo bilang tao. Kasi maraming tao na ibinebenta nila at minsan hindi na nila pinahalagahan yung dangal, no, yung kanilang karangalan bilang tao, at ipinagpapalit nila yon kasi nga dahil sa hindi magandang nangyayari sa buhay nila, no? Minsan nga nila dahil kailangan nila ng financial, kailangan nila ng umunlad sa buhay, o may mga bagay sila na gustong makamit sa buhay nila at nahihirapan sila. So minsan pinagpapalit nila yung kanilang dangal kasi sabi nila is aanin ko yung dangal na yon, 'di ba? Aanin ko yung karangalan kung mamamatay naman ako sa gutom, 'di ba? Kaya dito na-mention niya yung kay Job, no? Kung makikita natin, kasi kung babasahin kasi natin yung buo ng Job chapter 1 hanggang 2, medyo mahaba kasi siya, kaya medyo sinorten ko na lang. Kasi kung babasahin natin yung Job chapter 1, dito yung unang pagsubok na dumating kay Satanas, kay Job, sa pamamagitan ni Satanas, no? Kasi pinagmalaki ni Yahweh si Job kay Satanas, na sabi niya doon sa may verse 7 ng Job chapter 1, sabi niya kay Satanas, ano bang pinagkakabalaan mo ngayon? Ngayon, nagbabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, sabi ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? No? So, talagang pinagmalaki ni Yahweh. Tanong ni Yahweh, no? Wala siyang katulad sa daigdig. No? Ibig sabihin, walang kapares, walang katulad eh. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. No, isipin mo talagang talagang matuwid itong si Job. Kasi bakit? Kasi mismo ang Diyos na nagsabi na matuwid siya. No, hindi mo pwedeng questionin 'yon kasi Diyos na mismo nagsabi, no, na siya ay matuwid na tao at sumasamba sa kanya. Isa siyang mabuting tao at sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. No? So, si Yahweh mismo ang talaga nagsabi nito. Alam naman natin, kapag ang Diyos ang nagsabi, totoo yun kasi walang maitatago sa Diyos eh. Kung hindi ito ginagawa ni Job, hindi sasabihin yun ng Diyos. Pero bakit niya sinabi yun? Kasi kilala niya na ito talaga yung ginagawa ni Job kasi walang bagay na nalilingid o naitatago sa Panginoon. Sumagot si Satanas. Sasabi naman ni Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo. Diba? Sabi niya sinasamba ka kasi may nakukuha sa iyo eh. Which is kung titingnan mo, isang bagay na magbubukas sa ating mananampalataya, 'di ba? Minsan nananampalataya lang ba tayo? Naglilingkod lang ba tayo sa Diyos? Sumusunod lang ba tayo sa Panginoon dahil meron tayong natatanggap sa kanya? Paano kung wala na? 'Di ba? Lumaating ka lang kasi palagi ka na-answered prayer. Paano kung hindi ka na-answered prayer? Ibig sabihin 'yon is hihiwalay ka na sa Panginoon. Hindi na tapat, hindi na mabuti ang Diyos. Kasi nga, hindi ka na na-answered prayer eh. Diba? Kasi alam nyo kasi, nang first time natin nakilala ang Diyos, nasa honeymoon stage ka pa eh. Diba? Kaya kadalasan talaga to
mostly doon sa mga baguhan talaga sa gawain, talagang mabilis silang na-answer prayer. No? Kasi bakit? Kasi alam ng Diyos, pag hindi ka na-answer prayer, malamang hindi ka na umaten, no? Baka hindi ka na magpakitang uli kasi hindi ka na answer prayer no? Kung hindi ka gumaling, malamang baka hindi ka na sabi mahina pala Diyos niya. Diba? Baka hindi ka na kasi kilala ka ng Diyos kilala tayo ng Diyos Pero habang tumatagal tayo, hindi na dapat doon Hindi na yung nakapokus tayo doon sa tatanggapin natin. Diba? Habang kasi lumalago tayo, nagmamature tayo sa paglilingkod, hindi na yun ang priority natin, hindi na yung pagpapala Mismo, ang concern na natin is yung pinanggagalingan ng pagpapala, hindi na yung pagpapala mismo, kundi yung pinanggagalingan na. Ang Diyos na mismo, yung pinaka-sentro, yung pinaka-hinahabol natin. Bakit tayo naglilingkod? Kasi para sa Diyos. Bakit tayo gumagawa ng bagay nito? Kasi para sa Diyos. No? Hindi tayo gumagawa dahil sa pagpapala. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para ma-answer prayer. Kundi tayo ay naglilingkod sa Panginoon, tayo ay sumasamba sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, para sa Kanya. No? Hindi sa ano paman. Di ba? So yun, sasambihin ka pa kaya, inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya, at lahat ng ari-arian niya. Pinapapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin, at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain, ng kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya, at harap-harapan niya kayong susumpain. No, yun ang challenge ni Satanas No, yun. Pinagpapala mo Subukan mo nga tanggalin yung lahat ng mga pagpapala sa kanya. Yung lahat-lahat sa kanyang buhay, alisin mo. Tingnan ko kung hindi ka sumpain ni Job. Diba? Sabi ni Yahweh, kumpiyansa siya So, kumpiyansa siya. Sabi niya kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Kumpiyansa ang Diyos Alam ni Yahweh. Kasi bakit? Alam niya yung puso ni Job Diba? Alam niya. Kaya nga, malakas yung loob. No? Alam ng Diyos kasi. Wala ka talaga ipapanalo sa Diyos Kasi bakit? Alam niya No? Alam niya kasi kung anong mangyayari. Diba? Alam niya yung capacity. Alam niya yung kung gaano katatag yung pananampalataya ni Job. Diba? Kaya sabi doon, ng time na to, no, yung pagkasabi ni Yahweh. So sabi niya, gawin mong lahat. No? So gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. No? So, gawin mo ng lahat, tanggalin mo ng lahat yung mga possession niya, lahat, mga ari-arian, tanggalin mo, pero huwag mo lang siyang sasaktan. Pero may kita natin, namatay yung mga anak ni Job. 7 yung anak niya lalaki, 3 naman yung anak niya babae. Lahat ng kanyang mga mga hayop na mga alaga, lahat namatay lahat, no? Lahat ng kanyang ari-arian. 'Di ba? Lahat ng kanyang mga pag-aari, lahat namatay, lahat nawala. Nasira lahat. Pero nanatili pa rin siyang tapat, matuwid sa harapan ni Yahweh. Kaya ang ginawa ni Satanas naman, kaya meron siyang chapter 2. Yung chapter 2 naman ito mga kapatid, umano na naman si Satanas. Sinabi na naman ni Yahweh, ano na naman ginagawa mo? Saan kang galing? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik at naglilibot-libot ako sa buong daigdig. Sabi na naman ni Yahweh sa kanya, napansin mo ba yung lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Inulit-uli ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sabi doon. Sumasamba siya sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Ganun pa rin sinabi ni Yahweh, di ba? Mabuti siyang tao, sumasamba siya sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan, subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin. Ang Diyos mismo nag-declare, tapat siya sa akin Di ba? So walang pwede mag-question dito kung tapat si Job sa time na ito, di ba? Kasi Diyos na mismo nagsabi na tapat siya Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. Subukan ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, wag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas. Kasi yung unang pagsubok na dumating kay Job is yung mga ari-arian niya lang, yung mga bagay lang,
yung matao lang sa paligid niya, yun ang nawala. Ngayon naman, ang sabi ni Satanas, kasi yung mga bagay lang mga bagay na nasa kanya, yun lang naman ang nawala. Subukan mo na yung isa na mismo, yung masaktan. Tingnan ko kung hindi ka sumpain. 'Di ba? Sabi doon. Sigurado si Satanas, susumpain daw ni Job, si Yahweh. Sabi niya, sige, saktan mo, pero wag mo lang papatayin. No? Magkaiba dati doon, wag mo lang, galawin mo lang lahat sa kanya, wag mo lang siyang sasaktan. Ito naman, sige, saktan mo na, pero wag mong papatayin. Kasi siyempre, ang Diyos lang ang may karapatang kumuha ng buhay ng tao. Di ba? Ang Diyos lang. Kahit si Satanas, wala siyang karapatan. No? Kasi ang author ng life is ang Diyos. Di ba? Siya lang yung pwedeng magbawi ng buhay ng tao. Sa harapan ni Yahweh at tinagtad ng naknak ng sugat, no? Talagang nagnanana yung buong katawan mula ulo hanggang talampakan, no? Hawakin mo yan, no? Mula ulo hanggang talampakan, nagkaroon siya ng nagnanana, no? Hindi lang yung parang ginalis, kundi talagang nagnanana, makati siya, di ba? Sabi nga doon, makati. Kaya nga ginawa ni Job, no? Umupo sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. 'Di ba? So sabi kasi ni Satanas, lahat ng bagay ibibigay ng tao. Huwag lang siyang mamatay. Which is talagang yan, wala naman tao talagang gustong mamatay, 'di ba? Kaya nga yung iba talagang sinisave nila, sinasakripisyo nila yung ibang tao para lang maligtas nila. 'Yun ang tao minsan 'di ba? Mas marami yung ililigtas nila yung buhay nila. Isasakripisyo nila ibang tao para lang masave yung buhay nila. Kaya nga kahit sa mga early Christian, 'di ba? Sa mga early na mga mananampalataya ay may kita mo yung meron tayong mga martir, no? Na talagang handa silang mamatay para sa Diyos, 'di ba? Meron din tayong mga hero, mga bayani sa bayan natin. Sila ay handang mamatay para sa bayan, 'di ba? Para sa bansa. How much more yung mamatay ka para sa Panginoon, mas dakila yon, no? Kung ating dinadakila yung mga taong namatay para sa bayan, how much more, mas lalong dakila yung mga taong namatay hindi lang para sa bayan kundi namatay para sa paglilingkod nila at pananampalataya nila sa Diyos, di ba? So sabi doon talaga grabe na yung sugat Sa natira na lang kay Job yung asawa niya, no? So imbis na i-encourage siya ng asawa niya, sabi ng asawa niya, siguro nandiri na rin. So, bakit mo, para ka ng pulubi, no? Nasa basurahan ka katabi mo basura, no? Tapos talagang nagnanaknak no? Parang kung sa mga tao, lalo sa mga time na ito, parang parang sinumpa ka. 'Di ba? Hindi lang parang sinumpa, talagang ganoon talaga ang tingin sa iyo, parang talagang sinumpa ka. No, ang laki ng pagkakasala mong nagawa sa Diyos, kaya nangyari sa iyo yan. 'Di ba? Pero sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka ba bang matuwid? Yun ang challenge doon no? Sabi ng asawa niya, mananatili ka ba bang matuwid? Yan na yung nangyayari sa iyo. Sabi niya, sumpain mo na yung Diyos mo. No, para sabi niya, anong saysay ng pagiging matuwid? Kung ganyan naman yung nangyayari sa iyo, naghihirap ka. Nawala ang lahat sa iyo. Anong saysay ng pagiging matuwid mo na yan? Anong saysay ng paglilingkod mo yan? Sa ating panahon na, di ba? Anong saysay ng paglilingkod mo na yan? Diba? Lingkod ka ng lingkod. Diba? Serve ka ng serve sa simbahan, serve ka sa Panginoon. Ano man nangyayari sa iyo? Hindi ka naman yung mayaman. Di ba? Ang dami mo pa rin problema. Yung mga anak mo, may sakit pa rin. Di ba? Ang daming pwedeng sabihin ng tao na pwede kang mapanghinaan ng loob. Ito talaga yung nagsabi pa kay, okay lang kung yung nagsasabi sa iyo, yung mga kapitbahay mo lang. Yung mga wala namang pake sa buhay mo, di ba? Ito talaga, asawa niya na mismo At maraming naglilingkod sa Diyos na minsan talaga yung pamilya mo, yung magiging persecutor mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi para sa kanila, parang wala namang parang walang nangyayari sa paglilingkod mo sa Panginoon. Diba? Naalala ko pa nga yung isang brother natin na palaging buko, kasi maraming buko sa kanila puno ng buko. Yun na lang palaging kinakain nila, di ba? Sabi ng anak niya, tatay, puro na lang tayo buko ng buko, parang kailan pa tayo kakain ng masarap na pagkain. Sabi lang ng tatay niya, dahil naglilingkod sa Panginoon, sabi, darating. Huwag ka mag-alala, anak, darating. Sabi ng anak niya, puro ka lang darating, pero wala pa rin.
Wala pa rin dumarating. Pero napatuloy sa paglilingkod yung ating brother na ito. Sa kagandahan ng loob ng Diyos, yung mga anak niya ngayon na may geotetic, may engineer na, di ba? Yung iba, seaman na. So, ang gaganda na ng buhay nila. So, ibig sabihin, hindi kasi tinignan ng brother natin kung ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan nila ngayon. Alam niya na sa pinagdaraanan niyang ito, may mabuting patutunguhan. Kasi bakit? Kasi ginagawa niya yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ito ay kabahagi o parte lang ng kanyang pagsasacrifice o kanyang pagbubuhat, no, pakikibahagi sa sakripisyo, paghihirap ng Panginoon, di ba? Kasi ang paglilingkod hindi puro sarap 'yan, may paghihirap talaga. Di ba? Ganun talaga ang paglilingkod Pero doon naman tayo tumatatag, doon naman lumalawak ang ating pangunawa. At ang maganda kasi doon, mahirap kasi masyado tayong masanay sa sarap. Yung masyado tayong masanay sa komportableng paglilingkod, no? Ayun ay mahirap ngayon sa mga naglilingkod sa Panginoon kasi nasanay na sa komportableng paglilingkod, ayaw na mainitan, ayaw ng pagpawisan, 'di ba? Ayaw na magsakripisyo. No, ang gusto na lang hinahanap na lang kapag meron tayong mga ganitong gathering, kailangan aircon, kailangan maganda, kailangan walang pawis, kailangan hindi tayo nahihirapan, 'di ba? Tapos may pagsisigawan natin, kami nakikibahagi sa sakripisyo, paghihirap ng Panginoon, pero ayaw maghirap. No? So minsan na lang, parang lip service na lang. 'Di ba? Sabi niya, ang ano kasi doon mga kapatid, paano ba? Sabi doon na mananatili ka pa ba matuwid? No? Ang tanong ng asawa niya, no? Tanong din yun sa atin. Tayo naglilingkod sa Panginoon. Mananatili ka pa bang matuwid sa harapan ng Diyos? Maglilingkod ka pa ba sa Kanya? Na ganito yung mga nangyayari sa buhay mo. Parang sa tingin ng tao, hindi maganda. Pero siyempre, pag mananampalataya ka, alam natin na lahat ng bagay maganda kasi we know that in all things, God works together for good. Diba? Alam natin yun ang Diyos ay gumagawa ng mabubuting bagay sa lahat ng umiibig sa Kanya. Diba? Kasi yun ang ano ng mga tao ngayon, diba? Sa mundo. Anuhin ko pa yung karangalan, anuhin ko pa yung dangal ko, ano pa yung karangalan ko, mamamatay na ako sa gutom. Magnanakaw na ako, di ba? Di ba? Gina-justify nila yung maling gagawin nila kasi nga, buhay na mamamatay ako, anong gusto mo? Mamatay ako na Kasi sabi ko nga, dalawang bagay lang pwedeng mangyari sa atin pag namatay tayo, di ba? Mamatay kang nakadilat o kaya mamatay kang nakapikit. Di ba? Anong gusto mo? Mamatay kang dilat? Sabi mo, mga reaksyon iba, no? Gusto mo sa akin, mamatay kong nakadilat yung mga mata ko? Di ba? Mas maganda yun na mamatay kang nakapikit. Kaya mo iba, gagawa ng masama. Ipagpapalit yung kanyang dangal, yung kanyang karangalan. Para lang sa sa posisyon. Para sa pera. Para sa offer ng mundong ito. Di ba? Katanyagan. Diba? Kasi anuhin ko naman yung anuhin ko yung dangal, wala akong pera, namamatay ako sa gutom, may sakit ako. Kailangan ko ng gamot. Diba? Ang din is, mananatili ka bawang matuwid? No? Challenge yun, hindi lang yung kay Job, kahit sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, kasi marami naglilingkod sa Panginoon na iniiwan nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil lang sa pera. Dahil lang sa katanyagan. Di ba? Dahil ayaw mo mawala yung katanyagan mo, nagiging pleaser ka na lang ng tao. Ano gusto mo na lang matuwa yung tao. Tandaan natin sa paglilingkod, hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Sabi nga, you cannot please everybody. Kasi kapag yun ang naging desire mo na i-please lahat ng tao, you will end up, sabi nga, pleasing no one. Di ba? Pag ganun mahirap mga kapatid. Kaya nga sabi na ni Job, sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. So, imbes na inspired siya, na-discourage pa, no? Pero ang sagot ni Job, maganda pa rin, hindi siya nagkasala. Sabi niya, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. No? Yung mga tao na nagsasabi ng ganyan, hindi nila nauunawaan. No? Yung kanilang pinagsasabi. Hindi na nauunawaan yung kanilang sinasabi. No? Hindi ibig sabihin, naghihirap ka sa buhay mo, magnanakaw ka na. Hindi ibig sabihin dahil kailangan mo yun,
at wala naman nakakita, sasabihin mo, hindi naman kasalanan yun, wala naman nakakita no? Bawal yun pag may nakakita. Pero kung wala naman nakakita, okay lang, no? Mga ano yun, baluktot na, ano yan, na kaisipan. Sabi niya, hindi mo naintindihan ang nagsasabi mo. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? No? Ang gusto mo lang pala, pagpapala lang. Paano pag gayon nga? Sabi ko, paano kung may mga sakripisyo na? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. No? Yun lang naman yung mga kapatid Ang pinakaano doon is sa mga testing, sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, di ba? Doon lang naman tayo minsan yung magkasala tayo sa Diyos Di ba? Yung makapagsalita tayo ng kalapastanganan sa Diyos. Yung sisisihin ba natin siya sa mga nangyayari sa buhay natin, na isisisi pa natin bakit tayo naglilingkod, no? Para minsan sasabihin mo, Lord, ano ba naman to? Naglilingkod ako sa iyo, ganito, no? Hindi ganoon, mga kapatid. No? Kasi sabi nga, yung pananampalataya natin, pinupurify tayo Kung paano nga yung ginto, dinadalisay sa apoy, much more, yung pananampalataya natin. Di ba? Yung sa ginto nga, ilang beses na pinapadaan sa apoy yan para lang ma-purify. How much more tayo? Di ba? Talagang pag pinupurify tayo ng Diyos, pinoprone tayo ng Diyos, marami talagang aalisin kasi sa buhay natin. Masakit talaga yon. Yung mga bagay na nagigihad lang sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos, tatanggalin ng Diyos yun. Kasi, nagpapalayo nga sa iyo Bakit, di ba? Kaya natatanggalin ng Diyos yun Kailangan mawala sa atin yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kasi ang purpose is mapalapit tayo sa Kanya. Paano tayo mapapalapit sa Diyos kung yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos nasa atin pa? Kaya talagang masakit yun, mga kapatid. Marami ka talagang isasakripisyo, marami ka talagang gusto mo man sanang maging pumunta sa mga masasayang mga lugar, di ba? Diba? Gusto mo man sana na palagi ka nasa mga party-party o nasa ano pa man na sa mundo para lumigaya ka sa araw na ito. Pero hindi kasi titingnan mo pa rin ba ito ba is makakabuti o hindi? Di ba? Lalo pag naglilingkod ka sa Panginoon, lalo sa amin, nangangaral salita ng Diyos. Siyempre, meron tayong, kahit paano, may ethics tayong, may standard tayo, no? May moral standard tayo na pinananatili, di ba? Hindi pwede na kung saan ka lang saan ka lang nagsususuot, kung saan ka lang nakikita, di ba? hindi mo na pinifilter o yung mga pinupuntahan mo, di ba? Yung mga pinagagawa natin. Di ba? Siyempre, nangangaral tayo, siyempre iba talaga. So may mga sakripisyo talaga, mga kapatid. Ang ano lang din is ipagpapalit mo ba? Di ba? Dahil lang sa tiyan mo yung kay Esau, di ba? Pinagpalit niya yung kanyang birthright bilang panganay. Di ba? Dahil lang sa pagkain, dahil naggutom. Di ba? So mga kapatid, nawa itong salita ng Diyos is magbigay inspirasyon sa atin. Di ba? Tayo, sino ba naman naglilingkod sa Panginoon? Naglilingkod sa Panginoon o hindi, may mga trials, may mga problema. Hindi exempted lahat ng tao. No, dadanas at dadaan talaga niya, naglilingkod man o sa hindi. Ang advantage na kasi sa atin, meron tayong Diyos na pwede nating malapitan, no? May isang Diyos na pwedeng umagapay sa atin, no? Alam natin na yes, palagi nga we know that in all things God works together for good, yan. Yan lang natin. Ang Diyos, alam ko may ginagawa sa mabuti, no? Sa kabila ng pinagdaraanan ko ngayon, may mabuting plano ang Diyos. So kita mo, after ng testing, ibinalik ng Diyos. Lahat ng kanyang ari-arian, doble pa. No? Doble pa yung dami. Tsaka yung mga anak niya talaga, sa time na to, sila yung pinakapogi. No? Yung mga pinakapogi, sila yung pinakamagagandang mga nilalang, no? Sa time na yun. No? Ako, medyo nambunan lang medyo nambunan lang tayo ng konti, di ba? Hallelujah. Siyempre naman, hallelujah, anak ni Lord. Diba? Oo, totoo yun. Kaya may mga naglilingkod sa Panginoon na talagang nagnanais. Diba? Hindi man natin mape-perfect. Ayan mo, diba? Mga magaganda at mga gwapong nilalang.
Amen? Kasi totoo naman yun, no? Kasi pag palagi ka nakangiti, talagang ano eh, kahit hindi ka nakapag-makeup, talagang gaganda talaga yung, ano, yung aura mo eh. No? Pagka mo, pag ang tao, kahit anong ganda ng tao, pag simangot, di ba? Hindi nakangiti, ang pangit tignan. Kahit maganda, pumapangit eh, di ba? So, ayun lang mga kapatid, no? Nawa ay tulungan tayo ng Diyos na naman po yung ating pagdaanan sa buhay ay manatili tayong naglilingkod sa Kanya ng may katapatan na nandun yung desire, no, na makasunod sa Kanyang kalooban. Alam naman natin, hindi natin ito magagawa kung wala yung biyaya ng Diyos. Kaya patuloy nating hingin yung Kanyang biyaya at patnubay sa bawat isa sa atin at naniniwala ako, ito'y ating mapagtatagumpayan. Amen? So, magandang araw po sa ating lahat at babalik na po ako sa aking trabaho. And God bless sa ating lahat. Nawa tayo pagpalain ng ating Panginoon. God bless us all. Hallelujah.